Sa araw na ito, mga kapatid, ay ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng luklukan ni San Pedro or the Feast of the Chair of Peter. Bakit mahalaga ang pagdiriwang at kapistahang ito? Sapagkat sinasabi ng Ebanghelyo ngayon nang hirangin si Pedro bilang pinuno at panulukang bato ng simbahan. Sabi nga kasi sa Ebanghelyo, at ikaw, Pedro, ay hinihirang ko, itatayo ko ang simbahan sa batong ito na matibay. Ibig sabihin, ang pananampalataya ni Pedro ang pundasyon ng simbahan. At dahil sa pananampalatayang ito, doon din tayo muhugot ng pananampalataya. Pero ang isang bagay na nakatutuwa ay nang sabihin mismo ng Panginoon, walang anumang kapangyarihan ang makapananaig dito sa simbahang itatayo ko, kahit pa ang kapangyarihan ng kamatayan. Napakahalaga ng mga katagang ito ng Panginoon. Sapagkat sa realidad, ang mga gobyerno ay lumilipas, dumaraan, nawawala, mga organisasyon at anumang mga samahan ng tao na itinatag ng tao, ito'y lumilipas at nawawala sa paglipas ng panahon. Ang kanyang sinasabing assurance sa atin ay lumipas man hanggang sa kahuli-hulihang sandali ng panahon, hindi mabubuwag, hindi makapananaig ang anumang puwersa dahil ito ay ibinigay ng Diyos. Tulad ng pananampalataya ni Pedro, kahit siya ay naging martir, hindi nawasak ang kanyang pananampalataya hanggang kamatayan pinanindigan niya ito. At ito ang pundasyon ng katatagan ng bawat Kristiyano. Hindi lang naman kasi si San Pedro ang nagbuwis ng dugo sa simbahan. Sa paglipas ng iba't ibang panahon hanggang sa ngayon, maraming tao ang tinawag at naging parang haligi ng simbahan sa iba't ibang panahong ito. Kung kaya, yun ay mga patutuo sa nagdaang mahigit 2,000 taon, mga taong nag-alay ng buhay alang-alang sa pananampalataya, nang sinabi ng Panginoon noon ay totoo hanggang sa ngayon, dahil totoo nga na may mga tumatayo na hanggang kamatayan ay pinaninindigan nila ang pananampalataya ni Pedro. At tayo rin sa mga bilang mga mananampalataya ngayon, kung bibigyan tayo ng mga pagkakataon at biyaya na mapanindigan ng pananampalataya, ganun din ang mangyayari sa atin dahil hindi nga ito gawa-gawa ng tao. Yung mga asosasyon, mga organisasyon, mga samahan, pansibiko man, pampolitika man, ito'y nabubuwag at lumilipas dahil ito'y gawa lamang ng tao. Pero kapag gawa ng Diyos, ito ang napakalakas sa salita ng Panginoon. Hindi makapananaig kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Sapagkat si Kristo naman talaga ay muling nabuhay mula sa kamatayan. At yun ang katotohanan ng pinangahawakan natin na nagtagumpay siya maging laban sa kamatayan. Totoo, dahil ang ating natural na katawan ay namamatay at nabubulok, pero ang diwa at espiritu ni Kristo ay nabubuhay hanggang sa ngayon sa mga taong totoong tapat na sumasampalataya sa Kanya. Kaya mga kapatid, ito isang totoong mabuting balita sa atin. Makaaasa tayo na meron tayong matatag na sasandalan sa lahat ng panahon. Ito ay ang pananampalataya, si Jesucristo, ang simbahan, parang tayo ay protektado ng ating pananampalataya. Hindi makapananaig ang kasamaan sa atin dahil sa mismo, sabi ng Ebanghelyo, hindi ito gawa-gawa ng tao. Ang Diyos mismo, ang Ama, sabi ng Panginoon, mapalad ka, Pedro, sapagkat hindi
Gawa lang ng tao ang tinatanggap at sinasabi mong yan sapagkat yan ay inireveal sa iyo ng Ama, ang Diyos mismo. Ang iyong malapit na kaugnayan sa akin, ang naging daan upang makita mo ang hiwagang ito at masabi mo mismo sa iyong sarili na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kaya ganun mga kapatid, habang lumalalim ang ating pananampalataya at kaugnayan sa Diyos, maraming mga revelasyon na pwedeng ipagkatiwala ang Diyos sa atin upang sa banda roon mapanindigan natin ang pananampalataya na tinanggap natin sa Kanya. Kaya magalak tayo dahil meron tayong pundasyon, may matibay tayong sandigan mula noon hanggang ngayon, hanggang sa kahuli-hulihang panahon. At ito'y isang mabuting balita sa bawat Kristiyano.